Pagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Kefi Robles, ang inyong tagaulat ngayon patungkol sa ugnayan ng wika at kultura. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pagtalastasan na ginagamit araw-araw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na bantay upang may pahayag ang kalangnais sabihin ng isipan. May mga iba't ibang wika sa Pilipinas tulad ng Tagalog, Cebuano, Kapampangan, Pangasinense, Ilocano, Bicol, Iligayno, Waray at iba pa. Ano nga ba ang kulturang Pilipino? Ito ay mayaman sa iba't ibang larangan ng kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay kilala sa makulay ng kamistahan, kasabihan at tradisyon at iba pang paniniwala. Kabilang dito ang kaugalian Pinoy tulad ng bayanihan, pagmamano, pagsabi ng po at opo, pagtawag ng kuya at ate, sayaw at harana, at iba pa. Wika ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng kultura. Sa tulong ng wika ay mas mapaunlad ang kultura dahil hindi magkakaroon ng mayamang kultura ang isang bansa. Kung walang wika, magiging medium ang komunikasyon ng mga tao kabilang dito. May iba't ibang paniniwala ang wika. Una, teoryang Bow-wow. Ang wika ay nagmula sa paggaya ng mga sinaunang tao sa mga tunog na nilikha ng mga hayop. Tulad ng aso, tunog nito ay aw aw. Sunod, pusa. Meow meow. Ang panghuli ay kambing. Me me. Ang dingdong. Ang wika ay nagmula sa panggagaya ng mga dahilan ng mga sinaunang tao sa mga tunog ng kalikasan. Ang lahat ng bagay ay may sariling tunog na maaaring gamitin upang mapangalanan ang isang bagay na iyon. Tulad ng orasan, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Teoryang Tararabumti ay nagsimula ang wika sa mga tunog na nilikha ng mga ritual ng mga sinaunang tao. Ritual sa pangangaso, pagtatanim, pagpapaanak, at iba pang gawain. Sunod, teoryang pupo. Ang wika ay nagmula raw sa mga salitang namutawi sa bibig ng mga sinaunang tao nang makaramdam sila ng masidhing damdamin tulad ng saya, galit, sakit, lungkot, sarap, at pagkabigla. Teoryang Yu-Ehu. Pinaniniwalaan ng mga namungkahi ng mga teorya na ito na ang mga tao ay natutong magsalita bunga di umano sa kanyang puwersang pisikal. Tata. Ayon naman sa teorya nito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon na ginagaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng mga taong lumikha ng tunog at kalaunay magsalita. Babel. Ang teoryang ito ay hango sa Biblia na makikita sa aklat ng Genesis 11, chapter 11, verse 1-8. Ayon dito, sinasabi may iisang wika lamang ang ginagamit ng mundo, dahilan upang ang lahat ng tao ay magkaintindihan sa isa't isa. Wika at ideolohiya. May tatlong uri ang ideolohiya. Una, ideolohiyang pangkabuhayan. Nakasentro ito sa patakarang pang-ekonomiya ng bansa at paraan ng paghahati ng kayamanan para sa mga mamamayan. Nakapaloob dito ang mga karapatang pangnegosyo na mamasukan, pagpapatayo ng unyon at pagwelga kung hindi magkasundo ang kapitalista at manggagawa. Ideolohiyang pampolitika.
Nakasentro ito sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala. Ito ay ang pangunahing prinsipyong politika at batayan ng kapangyarihang politikal. Karapatan ng bawat mamamayan na bumuo at magpahayag ng opinyon. Ideolohiyang panlipunan. Tumutukoy ito sa pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. At maraming salamat.